Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang ating word of the day ay strength, lakas. Ang ebanghelyo natin ngayon ay puno ng kabigatan, puno ng hamon, puno ng panawagan mula sa pagsaway sa kasalanan, sa pagpapatawad ng paulit-ulit, hanggang sa pagkakaroon ng pananampalatayang kayang mag-utos sa punong kahoy na lumipat. Tila ba imposibleng maisabuhay ang lahat ng ito? Pero sa gitna ng tila napakabigat na panawagan ni Jesus, may isang salita na humihiyaw mula sa lalim ng mensahe. Lakas. Strength. Lakas na hindi galing sa katawan, kundi sa kalooban. Lakas na hindi nakikita sa anyo, kundi sa tibay ng loob. Lakas na hindi lang para sa digmaan, kundi para sa pakikipagkapwa. Lakas na mula sa pananampalataya na kayang magsaayos ng sirang relasyon, humarap sa sarili mong kasalanan at magmahal kahit nasasaktan. Sa simula ng Ebanghelyo, binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Hindi maiiwasang may magkasala. Napaka-tapat ng pagkakahayag. Oo nga naman, bilang tao, may lilihis, may magkakamali, may makakasakit. At sa gitna ng ating mga relasyon, madalas hindi natin ito kayang tanggapin. Gusto natin ng perpektong mundo, perpektong tao, perpektong simbahan. Pero ang totoo, kahit sa pamilya, sa pamayanan, o sa loob ng simbahan, may sugat, may inggit, may tampo, may pagkakamali. At anong hinihingi ni Jesus? Hindi ang panghuhusga, hindi ang pagtalikod, kundi ang lakas ng puso na magpatawad. Hindi lang minsan, kundi kahit 7 ulit sa isang araw. Ang pagpapatawad ay isang gawaing tila maliit sa panlabas, ngunit napakalalim sa espiritual. Ito'y lakas. Lakas ng pusong marunong umunawa. Lakas ng loob para hindi magkimkim ng galit. Lakas ng pananampalataya na nagsasabing, hindi ako Diyos, pero nais kong matulad sa Kanya sa awa. Kaya siguro nang marinig ng mga alagad ang lahat ng ito, ang tanging hiling nila ay, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Sa likod ng hiling na ito ay ang pag-amin ng kanilang kahinaan. Hindi nila sinabi, kaya po namin yan. Hindi rin nila sinabi, bakit ganyan? Kahirap naman. Ang sinabi nila ay simple at totoo. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Sa ibang salita, bigyan mo kami ng lakas. Give us strength. At sumagot si Jesus sa paraang puno ng pag-asa. Kung ang pananampalataya ninyo ay sinlaki ng butil ng mustasa, ibig sabihin hindi kailangang napakalaki ng iyong lakas. Ang mahalaga ay meron ka kahit maliit. Basta totoo. Dahil ang tunay na lakas ay hindi palakasan ng sigaw,
kundi pananahimik na may pananalig. Hindi ito pagpapanggap na okay lang, kundi katapatan na may pananampalataya. Hindi ito kakayahang makipag-away, kundi tapang na makipag-ayos. Sa pagninilay natin ngayong kapistahan ni San Leo the Great, na isa sa pinaka-dakilang Santo Papa sa kasaysayan ng simbahan, nakikita rin natin ang halimbawa ng tunay na lakas. Hindi siya naging banal dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang tapang na tumindig para sa katotohanan sa gitna ng kaguluhan ng kanyang panahon. Hinarap niya ang mga maling aral, ipinagtanggol ang turo ng simbahan, at ipinahayag ang buong katotohanan ng pananampalataya. Subalit ang kanyang dakilang lakas ay hindi bumalot sa yabang o kontrol, kundi sa kababaang loob, sa pagkilala sa pagkadiyos ni Kristo, at sa pagkalinga sa kanyang kawan. Iyon ang tunay na lakas. Hindi bumubuwag, kundi bumubuo. Hindi nananakot, kundi nagpapalakas. Ngayong panahon ng galit, sumbatan, pagtuturo ng kasalanan ng iba, at madaling pagkabigo sa pagkukulang ng kapwa, paanyaya sa atin ng Ebanghelyo, gamitin mo ang lakas ng pananampalataya para lumapit sa kapatid mong nagkamali. Gamitin mo yung lakas ng loob upang patawarin ang paulit-ulit na nanakit sa iyo. Gamitin mo ang lakas ng pagmamahal upang hindi manumbat, kundi maghatid ng liwanag. Ang dasal ng mga alagad ay dasal din natin ngayon. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Sa madaling salita, Panginoon, palakasin mo kami. Palakasin mo kaming magmahal. Palakasin mo kaming magpatawad. Palakasin mo kaming humarap sa aming kahinaan. Palakasin mo kami upang sa bawat ugnayan, maging salamin kami ng iyong pag-ibig at habag. Tanungin po natin ang ating sarili. Magnilay po tayo. Kanino tayo tinatawag ng Diyos na magpakita ng lakas sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagkakaayos o pananalig ngayong araw na ito? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, Ikaw ang bukal ng aming lakas. Sa bawat araw na ako'y nasasaktan, na kami naduduwag, nagagalit o natutuksong bumitaw, palakasin mo kami. Bigyan mo kami ng pananampalatayang matatag, pusong mapagpatawad at diwang mapagpakumbaba. Gawin mo kaming saksi ng iyong kapangyarihang magmahal, hindi manakot. San Leo na dakila, ipanalangin mo kami. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ingat po tayong lahat ngayong kasagsagan ng bagyo.